Ayan. So, Judges 3 po tayo. Gusto ko pong basahin po sa inyo ito. Ano bang year ito? Ang tanda ko na, no? Kailangan kong balikan. 1996, 96. 2002. Sikat na sikat po itong libro na to. Worldwide. Buong mundo, sikat po itong book na to. Hindi ko alam kung billions of copies na. Millions of copies, nag-number 1 talaga siya. Pumatok talaga siya. Talagang yung title ng book ay very catchy. Ano po? Hulaan nyo kung ano tong book na to. Ay, wow, ba't mo alam? Sino nang nakabasa ng Purpose-Driven Life? Itaas ang kamay. Oh, wow, talaga. Ilan lang tayo? Ako, Nanay Ismenya, Christy. Okay. Dito, meron ba? Uy, si Pas. Pas, nagpa-purpose-driven life ka din? Grabe naman. May malupit akong alaala sa purpose-driven life. Hindi ko na ikukwento. Talagang sasaksakin ako pag pag nalaman yung history ko. Kasi wag na lang, But anyway, sa book na yon, there is a particular chapter na gustong-gusto ko. Actually, mabigat siya. Hinahanap ko yung English version kasi pero may Tagalog pala ako diyan, 2. Sino po may gusto? Binigay ko na kay Linwell yung isa, may pangalan niya, Linwell. Ang pangit pa ng sulat no? Talagang sulat bata. May isa pa doon kung gusto niyo po, ito po ay kinuha ko sa PDL, Tagalog version. Ito po sabi niya. I think this is chapter 5. I'm not sure. Sabi niya, Tagalog karakter ng isang tao ay naibubunyag ng mga pagsubok. Patuloy na tinitingnan ng Diyos kung paano ka tumutugon sa mga problema, sa ibang tao, sa tagumpay, hidwaan, karamdaman, kabiguan, at pati rin sa lagay ng panahon. Susubukin ka ng Diyos sa pamamagitan ng malalaking pagbabago, na antalang mga pangako, mga imposibleng suliranin, mga panalangin walang tugon. Kapag naiintindihan mo, ang buhay ay isang pagsubok, mauunawaan mong ang lahat ng nangyayari sa iyo ay may kabuluhan. Ang sinasabi niya sa atin, magkaroon tayo ng perspective that life is a test. Yun yung niya kasi hindi ko alam outline niya, pero yun yung pinaka nagandahan ako na magkaroon ka ng pananaw sa buhay na dapat tingnan mo ang buhay is all tests. Pagsubok. Test na galing sa Diyos. Okay? Kaya ako nabanggit yun kasi related siya sa chapter 3. Dito makita natin yung dahilan bakit hindi pinaalis ng Panginoon yung ilang mga bansa sa Canaan. Sabi niya, hindi ko pinaalis. Sabi ni Lord, hindi ko paalisin yung ilang mga bansa dyan. Hindi ko kayo tutulungan. Double purpose. Number 1 is to punish their sin. Mabasa niyo yun sa chapter 2, verse 20 to 23. Paparusahan sila ng Panginoon kasi hindi naman nila sinunod yung Panginoon na talagang patayin lahat yung nasa Canaan. Kaya sabi ni Lord, sige, dahil di naman kayo sumunod sa akin, hindi ko na kayo tutulungan, hindi ko papaalisin yung mga bansa na yan, mananatili yan dyan. And then, sabi ng Panginoon sa chapter 3, verse 1, ito yung second purpose niya. Now, these are the nations which the Lord left. For what? To prove or to test Israel by them. Sabi ng verse 4, and they were to prove or to test Israel by them, to know whether they would hearken unto the commandments of the Lord. So makita natin yung purpose, number 1, para parusahan sila kasi hindi naman sila sumunod. Pero pangalawa is to test them, to prove them. So ano yung goal nung test na to?
para malaman kung sila ba ay susunod. Yung salitang hearken, nung speaker natin nung Sunday, sabi niya, it's from the word shama. Hindi lang basta napakinggan, bagkus ito yung pakikinig ng may pagsunod. So ang goal ng test na to, iiwan niya yung mga bansa na to, nang sa ganon malaman kung talaga bang susunod ba sila o hindi. Ngayon, ang mensahe natin sa umagang ito is this: God will test His people. God will put you to test. Idadaan ka sa pagsubok ng Diyos. Kasi huhubugin niya lahat yung tungkol sa'yo hanggang makita kung sino si Kristo sa'yo. God will test His people. Oh no, nagagaya ko na si Good Doctor magsalita. Therefore, we should learn from it. Therefore, we should learn from it. Dapat matuto tayo sa mga test na pinapadala o ginagawa ng Panginoon sa atin. Usapang test. Ito po ang ayaw ng mga estudyante. No? Ayaw ng mga anak ko. Ewan ko lang pala kay Luke tsaka kay Liz. Do you want test, Luke? Of course not. Ayoko. Magtututor, magsasacrifice, magpupuyat. No? Pero sa Bible, talagang idadaan tayo sa pagsubok ng Panginoon. Question. Natitingnan natin sa chapter 3. So, ang setup ng message natin, hindi natin pag-aaralan per judges. Hindi natin titingnan yun. Story yun eh. Gusto natin makita yung big picture na pinapakita sa atin sa chapter 3 in the lens of that test. So, ano yung mga ginagamit ng Panginoon para i-test niya tayo or i-test niya yung kanyang mga tao dito, and particularly chapter 3. So, titingnan natin yung tatlong ginamit ng Panginoon to test the people of God. Number 1, in verses 5 to 8, God used the enemies to test His people. Ginamit ng Panginoon yung mga kaaway ng Israel to test His people. Note, the obedience God required here is the annihilation of nations. No compromise. Ang gusto ng Panginoon, again, kaya niya iniwan tong mga to, itetest niya Israel. Papatayin kaya ng Israel tong mga to o hindi? And we know the story. Hindi nila pinatay. And up to the present time, hanggang ngayon, problema sila. O, di ba? Hanggang ngayon, may gulo sa Palestine. Kasi sila yung dapat nilang pinatay noong panahon na to, na hindi nila pinatay. Ang sakit ng mga term ko, sorry, baka ma-censored ako, sorry po. Na dapat pinatay talaga nila yung mga yon. Pero hindi nila pinatay. Kaya hanggang ngayon, nag-e-exist yung mga kalaban nila dahil kasalanan naman nila. They failed the test. Sabi ng Bible, and the children of Israel dwelt among Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, Jebusites. Hindi pinalayas to ng Panginoon. Why? Itetest ng Panginoon to mga to kung susundin ba nila na igegera ba nila to at papatayin nila lahat. But we know they failed the test. Verse 6 and 7. And they, the Israelites, ang ginawa nila, hindi sila nakipagdigma, hindi nila pinatay. But instead, ang ginawa nila, they took their daughters to be their wives. Kinuha nila yung mga babae sa bansang ito at napangasawa nila, at yung mga anak nilang babae binigay sa mga kabilang bansa. Nagkaroon ng intermarriage and served their gods. Nagkaroon ng idolatry. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord. They disobeyed God. And forgot the Lord their God. They ignored God and served Baalim and the groves. So makita natin, God used the enemies to test His people, but then they failed the test. Ano yung point natin na gusto nating makita?
God is testing us on how we deal or relate with unbelievers. Yan yung point dito. Siyempre, hindi naman ipapapatay ng Panginoon sa iyo, unbeliever. Ano tawag dun sa war ng mga Muslim? Jihad war. Napatayin yung mga unbelievers. Sa New Testament application of this text, ang pinapakita na sa atin na test ay kung paano ka makikipag-relate sa unbeliever. Are you going to compromise your faith? Are you going to share your faith? Are you going to display Christ-like attitude or ungodly attitude? So ano yung mga lesson that needs to be learned? When dealing with unbelievers, learn not to compromise. Yan yung lesson dito. Learn not to compromise. Huwag mo ikompromiso. Sumunod ka pa rin. Marami tayong New Testament verse na nagsasabi dyan. Second, anong lesson on how to deal with unbelievers? Learn to share your faith. Yung pananampalataya mo, i-share mo. Huwag mo ikahiya. Third lesson, learn to be a godly example. Again, unbelievers yan. Huwag mong gayahin ugali nila. Kaya sabi ni Jesus sa Beatitudes, ito yung attitude ng mga Kristiyano, let your light so shine before men that they may see your good works, and they will glorify your Father which is in heaven. Let your light shine. Let Jesus shine. Pakita mo sino si Kristo sa'yo. Be careful on how to act with unbelievers. Be careful on how to speak with unbelievers. Be careful. Second na tools na ginagamit ng Panginoon here in our chapter, God used disciplinary action to test His people. Hindi niya lang ginamit yung enemies, pero syempre dahil nag-compromise sila, pinalo sila ng Panginoon. Pero dun sa pagpapalo ng Panginoon, of course, that is another test. Kapag pinalo ka ba, magsisisi ka? Hindi. Yun yung test. Kapag pinalo ka ba ng Panginoon, magbabago ka ba? O magre-rebelde ka? Alin sa dalawa? Yung sabi ng verse 8, dahil hindi nga, they failed the test, sabi ng verse 8, therefore, the anger of the Lord was hot against Israel. Alam mo yung term na hot? Kumukuloy dugo ko sa'yo. Naranasan nyo na ba yung ganong kulo? Yung galit na galit ka na? Nawala ka ng control? Pero hindi naman ganon si Lord. Illustration ko lang sa tao. And He sold them into the hand of, hirap tayong basahin to, men. Cushan-Rishathaim, king of Mesopotamia. And the children of Israel served Cushan-Rishathaim 8 years. In verse 12, tingnan nyo pa. And the children of Israel did evil again in the sight of the Lord, and the Lord is strengthened Eglon, the king of Moab, against Israel. Why? Because they had done evil in the sight of the Lord. Ano yung sinasabi natin? Ginamit din ng Panginoon yung kanyang disciplinary action. He sold them. Imagine the term. He sold them. Ibinenta ng Diyos yung Israel kay Cushan-Rishathaim. And sabi ng verse 12, the Lord is strengthened Eglon. Sa Bible perspective, makikita natin ito, hand ito ng Panginoon. It displays God's sovereignty. He controls the heart of the king. Pero syempre, iba yung takbo sa history. Iba yung nangyayari sa Israel, iba yung nangyayari sa Mesopotamia, iba yung nangyayari sa Moab.
May Israel point of view. Makikita na kaya may historical setting pa to. But then, pinapakita na lang sa atin ng Panginoon kung paano niya in-accomplish na i-test yung Israel. Diniscipline niya at ginamit niya itong king. Sabi ng Proverbs 21, "The king's heart is in the hand of the Lord, as the rivers of water. He turneth it whithersoever He will." Mga kapatid, papaluin tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. And sa case ng Israel, ginamit ng Panginoon yung king ng Mesopotamia. Sabi ng Bible, meron silang 8 years of slavery. 8 years. And then, ginamit ng Panginoon si Eglon, king of Moab, as their punishment. Meron silang 18 years of slavery. Verse 14, 18 years. Ano yung point na pinapakita sa atin dito for our application today? God will discipline His children for sanctification. Sanctification meaning to make you holy. Discipline meaning paparusahan ka, papaluin ka ng Panginoon. And yung magandang exposition dyan ay nasa Hebrews chapter 12. Kung paano tayo pinapalo ng Panginoon. Naranasan nyo na po bang paluin ng Panginoon? Sa Hebrews chapter 12, ang ganda nung analogy na ginamit ng author ng Hebrews sa pagpapalo ng tatay sa pagpapalo ng Diyos. If you would like to open in Hebrews chapter 12, beginning in verse 5 up to 10, titingnan natin yung mga verses. Unahin ko sa verse 10. Kasi sabi natin, this is our point, that God will discipline His children. Kung anak ka ng Diyos, papaluin ka niya. Hindi ka niya spoiled. Ididisiplina ka niya. At kapag pinalo ka ng Panginoon, alam nyo, masakit. Hindi mo pwedeng sabihin, di naman masakit. Masakit siyang mamalo. At kapag pinalo ka ng Panginoon, basahin na lang natin. Hebrews 12:10. Sabi ng Bible, "For they," referring sa mga earthly fathers, "for they, verily, a few days chastened us after their own pleasure." Yung mga tatay natin, sabi niya, pinapalo tayo. Ang sakit yung term ni Lord. Dahil masaya sila, for their own pleasure. Kasi masaya sila, ganun ba yun? Pero yung contrast, sabi niya, but God, pag pinalo ka niya, sabi niya, for our profit. Si Lord, di kanya pinapalo kasi natutuwa siya. Natutuwa. Pinapalo tayo ng Panginoon kasi makikinabang tayo. Ano yung pakinabang kapag pinalo tayo ng Panginoon? We might be partakers of His holiness. Ibig sabihin, kapag pinaramdam sa'yo ng Panginoon yung pagpapalo niya, gusto kang maging banal ng Panginoon. Pinapatigil niya na yung kasalanan mong dapat mong gawin. Kaya di ba natutunan naman natin, pag mamamalo ng anak, sige, itigil mo yan. Kung hindi, papaluin kita. Kasi may gusto tayong ipatigil na gawin. So, ganun ang Panginoon sa atin. Of course, di ko alam kung paano kayo paluin. Di ko alam paano didil kayo ng Panginoon. One thing is sure. Pag pinalo ka, alam mong pinapalo ka niya. Paano? Magkakaroon ka ng problema? I don't know kung anong problema yan. Magkakagulo-gulo yung, kung estudyante ka, magugulo pag-aaral mo. I don't know. Maybe. Magugulo pamilya mo. Maybe. Kasi iba-iba ang dealing ng Panginoon. Pwedeng magkasakit ka o magkakasakit yung pamilya mo. I don't know. Pero kapag nangyari yung bagay na yon, maiisip mo, pinalo ka ng Panginoon at kailangan mo nang tumigil. Alam mo yung nagpe-pray ka, parang hindi makaabot sa langit yung prayer mo, parang nasa kisame lang. Yes. Pinapalo ka ni Lord. Alam mo yung kahit anong attend mo ng church, wala kang ma-benefit. Hindi ka kinakausap ng Panginoon, posibleng pinapalo ka niya.
Posibleng wini-withhold niya yung mga blessings sa'yo. Kasi pinapalo ka niya. But I cannot say kung paano ka niya papaluin. Pero one thing, kapag pinalo ka niya, masasabi mong, pinapalo ako ni Lord. Kasi He wants you to be partakers of His holiness. God wants you to be holy. And gagawin niya lahat ng bagay para maging holy ka. At ang sabi dito, kapag hindi ka niya, sige, basahin yung verse 5. Kaya ngayon, pag pinalo ka, how are you going to respond to God's discipline? Paano ka tutugon pag pinalo ka? Sabi ng verse 5, have you forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children? My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. So makita niyo yung dalawang response na sinasabi dito. Sabi niya, despise not. Kapag naramdaman mo na pinapalo ka na ng Panginoon, you don't despise it. Huwag mong baliwalain yung pagpapalo niya. Pangalawa, pag alam mong pinapalo ka, nor faint. Huwag kang manghina pag pinapalo ka. Huwag. Verse 7. If you endure chastening, tiisin mo pag pinalo ka. Why? Pastor, ba't kailangan kong tiisin? May magagawa ka ba pag pinalo ka? Wala kang magawa. Diyos yan eh. So endure the chastening. Why? God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? You have to endure chastening because dinidil ka ni Lord bilang kanyang anak. Kasi sabi niya rito, anong klaseng anak kung hindi naman pinalo? Magtanong nga ako, sinong di napalo? Ay, parang yung henerasyon ngayon, di na pinapalo. Japan, napapalo ka pa ba? Napapalo ka ba? Napaparusahan? Okay. Anak ka nga ng tatay mo. Kapag di ka pinalo, sabi ng Bible, bastards ka. Sabi ng Hebrews. Bastardo. Di ka anak. Wala, ampun pala ako. Ay, nagkasala pa. Huwag na si Kim, anak ka ba? Ampun po, hindi pa ako napalo eh. Kapag ikaw sa lahat ng kasalanang ginawa mo, hindi ka pa pinalo ng Diyos, mag-isip-isip ka na. Baka hindi ka paligtas. Kasi sabi dito, ang papaluin niya, yung anak niya, yung maligtas lang. So, hindi niya papaluin kung di niya pa anak. Yay! Di pa ako napalo! Yes! Oo. Sa impyerno ka pupunta kasi, kaya hindi ka pinapalo ngayon. Kaya kapag pinalo ka, sabi ng Bible, you don't despise the chastening, you don't faint, you must endure. Tiisin mo, tanggapin mo. Bakit? Pinagbabanal ka ni Lord. Dinidevelop niya sa'yo yung Christ-like attitude. Christ-like mind. Binibigay sa atin ng Panginoon. So, ano yung gusto ni Lord na matutunan natin sa kanyang disiplina? Repentance. That's the lesson. God wants you to repent. Tigil mo na yung sin. Say sorry. Come back to God. Talikuran mo na yung kasalanan mo. Yun yung magandang ginawa dito. Sa verse 9, sabi ng Bible, binigay sa kanila si Kushan Risham Taim for 8 years. Verse 9, sabi ng Bible, nung pinalo sila, itong ginawa nila. And when the children of Israel cried unto the Lord. Umiyak sila sa Panginoon.
Humingi sila ng tulong, meaning nagre-repent itong mga to. The Lord raised up a deliverer to the children of Israel who delivered them, even Othniel, the son of Kenaz, Caleb's younger brother. Verse 15, tingnan nyo ulit. And when the children of Israel cried unto the Lord, the Lord raised them up a deliverer, Ehud, the son of Gera, a Benjamite, a man left-handed. Alam niyo po ba na mga left-handed sa Bible nakasumpa? Sorry naman. Sino kaliwete dito? Mga kaliwete, mga sinumpa sa Biblia yan. Pero shooter sa 3 points, sa basketball, no pass. Well, anyway, salamat sa Panginoon. Wala nang kinalaman ngayon kapag left-handed ka. Kaya noon, sige, trivia lang. Mga natututunan ko sa Bible. Kapag nahuli nila yung kaaway nila, Sir Jordan, anong ginagawa? Binabali yung kanang kamay. Kasi majority nun magagaling sa war, right-handed. Babaliin yung kamay, tatanggalin yung mga thumbs, pati yung sa paa. Kapag na-capture ka ng kaaway mo, sigurado babalian ka para hindi ka na magamit sa war. Well, anyway, ginamit ni Lord si Ehud, the left-handed. Tama na. The point, gusto ka nang magsisi ng Panginoon pag pinalo ka. Gayahin mo to. You repent, you cry unto the Lord. Remember, the sin cycle of these people. Pag binebless sila ni Lord, nagkakasala sila. They respond to God's blessings with sin. Di ba? Yun yung pinag-aralan natin sa chapter 1. But then, sa second, maganda naman nilang ginawa, the people respond to God's discipline with repentance. Yun yung second cycle. Na kapag pinalo naman sila ni Lord, nagre-repent naman sila. And yun po yung dapat nating matutunan dito, na kapag tayo po ay pinalo ng Panginoon, mag-repent po tayo sa sin po natin. Pastor, paano kung malalaman pag pinalo ako? Hindi ko alam. It's between you and the Lord. Okay po ba? Kaya hindi mo rin pwedeng sabihin, pinalo ng Lord. Yan kasi. No. Pag pinalo ni Lord, ang dinidin ni Lord, hindi yung tao lang ngayon. Halimbawa, si AJ, hindi ko pwedeng sabihin, pinapalo ni Lord yan. No. Si AJ lang nakakaalam nun. At hindi sasabihin sa akin ni Lord. Gets niyo po ba? Kaya joke lang. Pinapalo ka na ni Lord. Joke lang. Nagjo-joke lang po ako pag gano'n. Baka seryosohin niyo No, Lord. Tapos di naman niya alam. Ano yun? Diba? So pag pinalo ka, it's between you and the Lord. Third, na ginamit ni Lord. Pastor, meron? Yes, may third. So ano na yung una? Nalala niyo pa ba? Ano yung ginamit ni Lord? God used the enemies to test His people. Number 2, God used His disciplinary action to test His people. Again, sa disciplinary action niya, ginamit pa rin niya ulit yung king. Enemy pa rin. But then this third, God used judges to test His people. Verse 9. Sino yung ginamit ng Panginoon? The Lord raised up a deliverer to the children of Israel who delivered them, even Othniel, the son of Kenaz, Caleb's younger brother. Verse 15. But when the children of Israel cried unto the Lord raised them up a deliverer, Ehud, the son of Gera, a Benjamite, left-handed. By him, the children of Israel. Hindi natin babasahin yan. Meron pang isa. Sino yung huli? Yung mga nagbasa. Verse 31, Shamgar. Alam niyo po ba? Wag na lang. Tuloy na natin. And after him was Shamgar, the son of Anath, which slew of the Philistines 600 men with an ox goad, and he also delivered Israel. So God used to test His people. God used judges to test His people. Tinawag niya si Othniel. Kita natin, from Israel. Ehud, same pa din sa mga tribe. And Shamgar. Ano yung point?
Yun yung gusto nating makita. Ano yung point? Bakit ginamit niya yung judges? Ano na ngayon sa atin? God, listen to this. This is beautiful. God will use His people for His people. God will use His people for His people. If God used the ungodly people for their holiness, how much more the people of God? Kung ginamit ng Panginoon yung mga kaaway para pagbanalin itong mga taong ito, itong mga Israel, how much more pa kaya yung kapwa nila, Israelite, para pagbanalin sila? Kaya ginamit ng Panginoon from their own tribes. Kinuha niya itong si Ehud, kinuha niya itong si Othniel, kinuha niya si Shamgar para i-lead ang tao sa worship of the true God and deliver them from their enemies. Ito po yung point ng church sa time natin ngayon. Mas gagamitin ng Panginoon ang iglesia para sa pagpapabanal mo. Nagets po natin? Hindi na siya magdadala ng judges. Gagamitin niya yung kapwa niya. Pinili the church para po sa ating growth. For our sanctification. Kaya may distinct identity ang local church. May distinct mission ang local church. God empowers and gave gifts to the members of the church for the edification of the church. Ang lalim, no? Si Lord nag-e-empower. Si Lord nagbibigay ng mga gifts. Kanino? Sa loob ng church. Para ano? Para ma-build yung church. Para lumago yung church. Napag-aralan natin ito in Ephesians chapter 4, 11 to 13. Sabi ng Bible, and God gave, Jesus gave, some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. Why? Bakit kailangan ni Lord magbigay sa church ng ganito? Verse 12, for the perfecting of the saints, so that the church members will grow. And for what? And kapag lumago yung mga members, tingnan nyo po set up po ng text. Gusto ko po maintindihan nyo. Kapag ikaw pinalalago ng Panginoon sa loob ng church na to, anong next? Kung nakikita mong malago ka na, Pastor, malago na ako, I'm strong. Then what? Kaya sabi dyan, the saints will do the work of the ministry. Yung mga matured na Kristiyano, sila naman na yung magte-take up ng gawain, maglilingkod na sila, magpapagamit na sila. Why? Ba't kailangan ko magpagamit? Tanong, matured ka ba? Kaya mahirap na ilagay sa ministry mga immature. Magrereklamo. Immature Bigyan mo ng trabaho, magrereklamo. Are you complaining to your ministry here, church? Kaya hindi pwedeng bigyan ng ministeryo yung mga hindi malago. Magrereklamo sila. Kaya if you see yourself growing in the knowledge, growing in graces, pinapakita na sa iyo ng Bible kung anong dapat mong gawin. Work of the ministry. You work. You help. Tumulong ka naman. Abay, ang bigat naman. Tulong naman po. Kaya nga ako nagbibigay ng delegation. Kung di ako nag-delegate, nung nagsimula kami, ako lahat. Ay, dalawa kami ni Christian. Tsa, pawit ka, tutugtog ako. O tsa, opening prayer ka naman. Ako kasi magbabasa. Ako pa sa ganito. Alam niyo po ba, nagsisimula kami, lahat kami ng dalawa ni Christian. Imagine kung hanggang ngayon kami pa lang din dalawa. Ang hirap. That's why
Nagbibigay ang Panginoon, tumatawag ang Panginoon ng mga gifted leaders, spiritually matured members. For what? So that the members who are matured will work for the ministry. Hindi na si pastor and teacher yung magwo-work ng ministry kasi ang priority niya na, sabi ni Peter sa Acts, is prayer and word of God. Alam niyo po ba kung saan nauubos yung time ko? I do pray and study God's word. And I did that daily. Nag-aaral po ako araw-araw. Nag-aaral ako araw-araw. May gabi na nag-aaral din ako. May gabi na mga may Bible study pa ako. So if you see yourself growing, maturing in the ministry, I need your help. Help. Kasi ang purpose niyan is to edify the body. It's for the church. Para sa church ulit. Hindi naman para sa akin ito. Para sa church. Kita mo, ang balik lagi, si Lord nagbigay, and then i-gift niya itong mga members, palalaguin niya yung mga members. For what purpose? Para lumago ulit yung church. Hanggang kailan? Sabi niya, till we all come in the unity of the faith and the knowledge of the Son of God. So hindi titigil ang Panginoon na mag-gift hanggang magkaroon na ng unity of faith. Kaya, 2 lessons to avoid. Kaya na, binigay ko na yung mga lesson. Ano yung lesson? Kanina, repentance. Now, this. Gamitin ko yung ginamit sa 1 Corinthians chapter 12, verse 15 to 21. May dalawang problem doon na dapat nating iwasan para matutunan natin to. Kung ikaw ay member ng church, alisin mo yung feeling inferior and insignificant. Yun yung nangyari sa Church of Corinth. Sobrang gifted ng church. But there are members na parang wala silang gift. And they are feeling inferior and insignificant. Parang di nila feel na member sila. Alis na lang ako. Hindi ako magamit. May ganong feeling. Iwasan yun. Huwag mong isipin yun. Yun yung sinasabi ng Bible. Huwag mong isipin yun. Mali yung pag-iisip na yon. Sa verse 21 naman, sabi niya, the feeling of feeling superior and self-sufficient. Dahil maraming gifted, sabi naman ng mga gifted, magaling ako. Ako, leader ako. Superior. Sabi ni Tabiti, gifts are not intended for your personal recognition or for our private enjoyment. They are intended to bless and serve the entire body. So church, gagamitin ng Panginoon yung church for your maturity. Don't be feeling inferior and don't be feeling superior. We are put by God together for edification of the body of Christ. Now, let me end with this. Did you notice? Mahaba pa sana to. Kaya lang hindi ko na tatalakayin lahat. Yung superiority ni Jesus Christ sa lahat ng judges. It's another outline, another preaching, pero bibigyan ko kayo ng isa this morning. Notice that when their judge died, namatay yung mga judge, di ba? Sabi ng verse 12, sabi ng verse 11, and the land rested 40 years, and Othniel, the son of Kenaz, died. Namatay. When the judge died, sabi ng Bible, the children of Israel did evil again in the sight of the Lord. And yun yung magiging takbo ng judges. Mamamatay yung mga judge na ni-raise ng Panginoon. And the people of Israel will commit evil again and again and again and again. Lahat ng judge
Titigil lang sila sa kasalanan nila kapag may judge. Kapag namatay yung judge, magpapalit na ulit sila ng Diyos. That's the story of these judges. Titigil lang sila kasi may judge na ulit tayo, may magtatanggol na ulit sa atin, namatay si judge. And the children of Israel did evil again, and again, and again, and again. The judge has no power to deliver them from evil. Ayun. Wala silang power. Ang kaya lang gawin ng judge, kapag in-empower siya ng Panginoon, papatayin niya lang yung mga kaaway. Yun lang kayang gawin ng judge. Yung hindi kayang gawin ng Israel na makipagdigma, gagawing mag-isa ng judge. Susugudin niya lahat. Papatayin niya. Ganun sila ini-empower ng Panginoon. O minsan, yung kagaya ni, sino na ba to? Si Ehud, tumawag pa siya ng 10,000, pero siya'y leader. Pinatay nila yung mga Moabites. Si Shamgar, mag-isa lang, pumapatay ng napakadaming tao. Hanggang ganun lang ang kayang gawin ng judge kapag in-empower sila ng Panginoon. But they don't have the power to take the evil inside of the people's heart. Hindi kaya ng judge na tanggalin yung masasamang laman ng kanilang puso. Hindi kayang gawin ng judge na tanggalin yung kasalanan sa kanilang puso. And that reveals the superiority of Christ to all of the judges. Jesus Christ is the greatest and superior judge of all. Kasi hindi lang niya dinefeat yung enemy. Hindi niya lang basta tinalo si Satan. Jesus Christ conquered our rebellious heart. That's why He is King. Only Christ has the power to take away your sin. Yun yung superiority ni Christ sa lahat ng judge. Hindi lang outside yung kaya niyang talunin, but the evil inside you, kaya niyang alisin. Kaya remember these two verses na sinulat ni John, first in John 1:29. Kinwento niya that when John the Baptist, nakita niya si Jesus, sabi ni John the Baptist, "Behold the Lamb of God which taketh away the sin." He takes away the sin. 1 John chapter 3 verse 5. And you know that He was manifested to take away our sins. That's the beauty of Christ as the superior judge. He is the Lord and Savior. Hindi lang siya basta judge. He is Lord. He is the Savior. He is the King. And He takes away the sin of the world. Siya lang ang makakapag-alis ng kasalanan mo. Kaya laging kino-command ni Christ, repent and believe. Magsisi ka at manampalataya ka sa akin. Dahil siya lang ang makakapag-alis ng kasalanan mo. Tinanggap na po ba ninyo si Kristo bilang tagapagligtas? Sumampalataya na po ba kayo kay Kristo? Kasi kung hindi pa naalis yung kasalanan mo, and you will commit evil and evil and evil and evil. Kapag wala si Jesus sa'yo, hindi ka pa nananampalataya kay Kristo, all ang kaya mo lang gawin sa buhay mo, sin, 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 and sin. Hindi ka magiging banal. And someday, haharap ka sa judge na to. And sabi ng Bible, all judgment was given to me by my Father. And He will judge you. He will send you to hell. Kaya mga kapatid, sa mga bisita natin, kung hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo, this is the time
to repent of your sins and trust Him as your Lord and Savior, He will take away your sin. Let's pray. Gracious Heavenly Father, salamat po because life is a test. Everything that happens, every people, every circumstances is a test para kami po ay maging banal. We thank you, Lord, because you gave Jesus the great and superior judge of all. Because si Kristo ang alam ninyong kailangan namin. Hindi lang para talunin ang kaaway, but to take away the evil of our heart. Lord, kausapin niyo po yung wala pang kaligtasan sa umagang ito, that they will put their trust in Christ. Sumampalataya sila kay Kristo at magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan na galing po sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.